Yan mga boss, may gagawin tayong ano to, LX20 ata. Na-chat ko na yung may-ari at nangumusta na. So tamang-tama yung ginagawa nating DB audio patapos na. Ngayon tiningnan ko yung combo namin. Problema pala nito ay walang power, kaya bubuksan muna natin ngayon din ano. Huwag na natin i-testing kasi wala nang power. Silipin na natin agad sa loob para malaman natin kung bakit. Mga boss, diniretso ko ng buksan. Ngayon titingnan natin dito yung mga board kung ano nangyari, bakit walang power. Yun ang sabi ng may-ari. So bago tayo mag-testing, titingnan muna natin kasi kadalasan naman dito may nasusunog, may nagsushort, minsan nagsushort siya kaya nagbabasted yung fuse. Yung dito sa walang fuse to, pero yung fuse nya dito lang sa primary ng transformer. Tingnan natin kasi may nagawa din ako dati si A3 na sumabog to. Tsaka yung kabila. Yung kabila naman na channel. Tingnan natin na may para wala naman siyang sinyalis na nasunog. Baka buksan natin yung fuse. Baka fuse lang to. Yan. Sige nga, tingnan natin. Sabi kasi ng may-ari, na-stock lang daw to tapos bigla nawala ng power. O ano nangyari dito? Baka So baka tawag dito, hanapan nga natin patungan tong camera. Ito na natin ilagay. Basag na mga boss. Ayun. Busted na yung fuse at saka may may nag-jumper na nito. Ayun mapapansin niyo yung fuse niya na natanggal natin doon sa loob. Basag na at saka may jumper na. Tanungin ko yung may-ari nito kung ano nangyari, bakit may jumper na to. Basag na yung tanggalin natin yan. Ayan. Ito yung kadugtong niya. So, pumutok yung fuse at may nag-jumper. Tatanungin ko yung may-ari kung may nag-attempt mag-repair nito. Ayan ay hindi nyo pala kita. Basag yung fuse. Ayan, basag talaga ayan. Anong value nito? 10 ampere ata to mga boss So tanungin ko muna yung may-ari kung ano nangyari dyan. Okay mga boss, pag ganito kasi ang unang gagawin natin dyan ay pwede nating i-check ang primary, lalo na kung ganong putok na putok yung fuse. So ibig sabihin may nag-shorted dyan. Maaring sira yung transformer o kaya maaring may nag-shorted dito sa secondary. Ngayon hindi naman natin matitester agad o ma-determine kung sira talaga yung transformer. Ang gagawin natin, checkin muna natin yung output nitong secondary kung may shorted. So check muna natin tong mga capacitor kung may nag-short dito. Kung wala namang shorted sa linya, malamang primary ang sira. Tapos mamaya ihang natin tong yung output ng yung output ng secondary, tapos saka natin i-on, idadaan natin sa test valve. Kung iilaw na malakas, malamang sa malamang sira yung transformer. Kung hindi naman, baka may sirang iba, hanapin pa natin. So check muna natin kung may shortage yung sa mga capacitor. Ayan, nakatap tayo dito sa resistor na nakashunt sa ito yung hindi nyo makita siguro ito yung resistor ayan i-check natin dito kasi nakatap yan sa positive negative ng capacitor. So check natin. So wala naman siyang shorted. Ayan naman nagkakarga tapos nagdidiskarga. So wala naman siyang shorted. Paano nga ba to? Check naman natin dito sa common ground. Ito yung pinaka ground o negative ng pinaka linya. So tingnan natin. Okay, balik na rin natin. Mukhang good naman siya yung kabila.
Okay, mukhang okay naman mga boss, wala siyang shorted. Pero para makasiguro, ihang pa rin natin tong ano, itong transformer. Ihang na lang natin pareha para ano, pati ito. Saka natin siya, itatry natin mag-on. Lalagyan ko muna ng panibagong fuse ito. Tapos i-on natin. Kung iilaw ng malakas yung test valve ko, malamang sa malamang may tama na transformer nito. Kasi ang daanan lang naman yan eh, ng primary, dadaan ng switch dito, then dadaan ng relay, saka dalawang ano, NTC ata ito eh. O ayan, NTC nga. So dadaan lang dyan, tapos yun na mga boss. So saglit lang, maghanap lang ako ng fuse na mahaba kasi yung fuse kakabit natin dito. Okay mga boss, so nakaabang na yung tester natin. Ayan, nakasit siya sa AC volts, tapos nakaabang siya dito sa output. Ngayon nagpalit na tayo ng fuse niya natin ampere, tapos pinadaan natin dito sa test valve. Ngayon titingnan natin kung nakauna pala. Okay, nakauna. Titingnan natin ngayon kung meron siyang output at kung iilaw to ng malakas. Pag umilaw yan ng malakas na walang nakaload, malamang sa malamang may tama tong transformer. So try natin i-on. Pag hindi to umilaw, o kaya umilaw man tapos nawala, tapos magkaroon ng output yon, ibig sabihin good yung transformer. Try natin. Ayun, meron naman siyang 69 volts yung pinaka output niya. Ibig sabihin mga boss, good yung ano nito, good yung transformer. Ngayon ito na dito yung naka-trick na part. Ngayon do-double check natin tong pinaka ano, tapos saka natin ikababalik yan doon. Kung ano, sana fuse lang ang sira. Kasi mahirap din sa mga ganitong power amp na pag pumutok yung fuse, basta-basta ka na lang maglalagay uli ng fuse o kaya magja-jumper ka ng fuse ng ano. Power amp to, matataas na yung mga voltahe nito. Kunting pagkakamali lang pwedeng lumala yung sira. So dami kong pasakalye. So saglit lang, i-double check ko muna mga boss at testing natin. Ayan mga boss, naikabit muna natin uli. Wala naman akong nakitang sunog, pero saglitin lang natin to. Pag malakas ang ilaw, patay agad. Baka sa ano, baka may problema dyan. Saglitin lang natin. Ayun, lakas ng ilaw. Hindi natin pwedeng itagal. So ang gagawin ko dito na sunod ay tatanggalin natin yung ano, yung isang linya muna o kaya dito. Tingnan natin. So saglit lang mga boss. Mga boss, so dahil convenient doon, ito na lang muna yung dalawa yung hinata ko, yung dito. Ngayon nakabit lang ngayon ay yung channel na nandito sa malapit sa camera sa atin. So nakadaan pa rin ng test valve yan. May dahilan talaga kung bakit ganun kasabog yung fuse. Kaya kachat ko din ngayon yung may-ari, sabi ko nga sa kanya basag talaga yung fuse, pati yung housing, itong pinaka glass nya. Siya din daw yung nag-jumper, kaya tinanong ko. Ngayon try na natin i-on. Kung malakas pa rin yung ilaw, baka dito yung sira. Pag umilaw to saglit tapos bumaba, ibig sabihin pwedeng good to. At kung sisurtihin, magsiswitch na rin yung relay, iilaw na din yung ano, yung para doon. So tingnan natin. Hindi natin alam kung ano mangyari. So try natin. Saglitin natin mga boss. Ano lang to. Alam nyo, pag mga ganito, kung walang test valve, pag saksak nyo ng power amp, magugulat kayo kasi putok agad yung fuse. Yung tinisting natin kanina, malamang sa malamang magkakapobya kayo. So kahit ako nga mismo matagal lang gumagawa, kinakabahan pa rin eh. So try na natin i-on. Uy, ayun, nawala, nag-switch yung relay. Ayun, tingnan natin dito. Ayun, umilaw. So ang gagawin natin ngayon, mukhang good tong channel na to. Wala naman kasi nakalagay na protect oh. Umiilaw siya, power on lang. So sa taas kasi yung protect nyo. Okay, patayin muna natin. Ngayon ang gagawin ko naman mga boss, titesterin natin tong ano, linya na to kung saan ang shorted nya. Saglit lang, i-pesto ko lang yung camera. So ayan mga boss, bali ang ano dyan, ang tawag dito, ang titesterin natin yan ay itong terminal.
Itong sa taas ay positive BCC o plus, yung ano sa baba naman negative. So yung pula at saka ano. Ang gagawin natin ngayon ay titisirin natin to kung baliktaran may palo dito sa tester, naka times 1 tayo. Malamang sa malamang may shorty dito. Kaya tingnan natin. Okay? Baliktarin natin. Ayun, may shorted nga. Mga boss, saglit lang, umiiyak na yung anak ko. Ayan mga boss, ito yung ano, tawag dito, kinalas na nating board. Bali, ito yung na-test natin na shorted baliktaran, no. Ayan. So, checkin natin, baka may mga shorted dito na transistor. Ayun, meron nga. Itong isa mukhang hindi So, ito mukhang ano eh. Hindi naman to. Okay. Mukhang hindi naman shorted. Itong isa, shorted talaga. Tingnan yung palo. Sagad na sagad. Baliktaran. No? Baliktarin natin. Kabila naman tingnan natin. Okay. Wow. Dalawa. Okay. Dalawa na. Nasira. Pero kakalasin pa natin yan at titisirin natin isa-isa. So possible, sure na may sirang power transistor. Ngayon initially dalawa yung nakita natin na sira, ito dalawa. Ang tinisir natin doon ay base emitter lang. Pero ang gagawin natin dyan mga boss, kakalasin pa natin to. Tika lang po, papuno na pala yung memory card ko, yung memory ng phone ko. Kakalasin natin itong mga transistor. Tanggalin na lang talaga natin para testerin natin isa-isa. Mag-check pa tayo ng mga emitter resistor. Itong base resistor, yan, base resistor. Tsaka ito. Yan, mga base resistor kabilang. Pati yung mga driver transistor, checkin natin. So, yun lang mga boss. Update ko kayo mamaya, saglit lang. At magbabawas muna ako ng anong puno na pala yung memory. So, ito mga boss, nakalas na natin yung ano. Kung mapapansin mo, talagang maganda pa yung bulat. Bagong-bago pa tong amplifier na to. Hindi natin alam kung kailan lang to nabili ng may-ari. Saka wala ka mapapansin na parang sunog dyan katulad sa mga nire-repair natin. O kadalasan lang ay kapag nakapag-repair tayo ng ganito, minsan ito nasusunog to, di ba? Sunog tong dalawa. Sunog dito. Pero yung na-tester natin dito na ano, na-tester natin yung dulo-dulo na sira, yun ang ano, i-check natin. So kakalasin natin to. Sana kaya ng panghinang ko. So hugutin ko na lang to eh. Tingnan muna natin itong dalawa. Shortage siya mga boss. So ginagawa ko dito, iniinit ko na lang pareho. Tapos dahan-dahan kong hinuhugot. Gano'n na lang. Ay, hindi na pala kita. Ialis natin yung spring. Yung heatsink. Dito tayo. Yan. Yan. Medyo ano to. Minsan mahirap talaga kalasin pa ganito. Pwede mong i-pump. Pero para sa akin parang mas okay na yung ganito. Yan. Yan, ginaganyan-ganyan ko lang ngayon. Tanggal na. Okay. Yung isa naman. Itong isa naman ang tatanggalin natin. Lagay lang tayo ng video na may umihinang. May nagre-reklamo kasi. May mga customer viewers kasi na ano eh. Hindi naman sa ano, hindi ko kung nagre-reklamo o nagre-request, konting dagdag daw sa ano, sige, papunta na tayo sa repair tutorial nito. Pag ganito kasi kaya ako dinadagdagan ng lead kasi ang lead na dati nakalagay hilaw. O yan, tanggal na. So, check natin mga boss. Check natin sa analog din, i-check pa natin sa tester. Ay, ano ba yan? Nangyari? Ba't lumabo? Ayun. So, sa analog muna tayo.
Yung base emitter tinistra natin. Oh, shorted talaga. Shorted talaga siya. Oh, ha? Oh, ha? Kita nyo ba? Baka ano, ayan oh. Oh. Shorted talaga siya mga boss. So, ikisa natin para ano, gumalo. Okay. Shorted to. Para sigurado oh, kung paano naman siya sa digital. Ito, digital naman. Pakita. Pag digital naman, punta kayo sa ano, kahit resistance lang. Buzzer mode natin. Yan. Oh, yan, shorted. Balik na rin natin. Oh, yan. So, shorted talaga. Ngayon, hindi naman nagtatapos sa ganun lang mga boss. Hindi tayo magtatapos sa mga ganun-ganun lang na ano. Kailangan para makasiguro kasi di baling ano. Yung iba niyan eh, hindi na kinakalas. Kumbaga ano, titisirin na lang dito sa board na kapit. Pero para maniguro tayo, ang gagawin natin diyan, kakalasin natin isa-isa. Ganun lang ang gagawin natin diyan. So nilalagyan ko lang ng tingga. Kasi pag ano, pag walang kasamang bagong tingga, ang hirap niya kalasin mga boss. Tapos itong pantanggal natin yung ano. So dahan-dahan lang. Itong ano, itong pangtanggal ko, itong ano, hindi ko pinipersa, alalay lang to. Pag medyo malambot na, sa ako na lang hinahatak. Ganun lang naman kadali magtanggal nito eh. Siyempre pag magkabit, ganun, ano, mas madali. Oh, ha? Yun lang mga boss. Ganun lang. So ano bang gagawin natin? Testirin muna natin yung mga emitter resistor. Ayan. Aha, hindi nyo pala kita. Ayan. Oh, ha? Okay. So isa-isahin natin from dito sa dulo. Ang tinitester natin dito yung mga puti yung mga emitter resistor yan. Okay. Okay. Bali, 4 lang naman nata to o 5. Okay. So, dito, itong isa, sira. Ito, itong isa, open. Open siya. Yan. Itong isa, okay. So, sunod naman dito sa kabila. Yan, ayos. Pag resistor kasi, lalo na kung mababa sa 1 ohms ang value, malamang almost shorted pag tinistor mo. Yan ang good. Pag katulad nito, dalawa, open. Open yung dalawa. Itong ano, itong isa, saka ito. Itong isa, good. Sunod natin na i-check ay yung mga base resistor nila. So, ito yung base resistor. Yan. Yan, okay naman. Yan, okay naman siya. Okay naman. Ang base resistor nito. Okay, good ang base resistor Ito. Okay, good naman. Itong isa pa. Good. Ito, wala nakakabit dito. So, dito sa dulo. Okay, good. So, good. Good lahat ng base resistor. Dalawang resistor ang nasibak. So, pwede rin yan yung ganong style na ginawa ko. Lagyan ng lead. Kaya lang, mainit to mga boss. Pwede itong kamayin, pero kailangan ano, makapal yung kalyo mo sa kamay. Ginagawa ko ba? Kung walang pang ano. Pero may pump ako dyan Yan. Tanggal na siya. Pwede nyo rin lagyan, tapos sa kanyo i-pump. Kasi kung dalawang paa lang naman pwede namang ano, ganun lang. Yan. So, pag parehas na mainit yung paa, pwede mo na siyang hugutin. Yun, katulad niyan. Pero meron naman tayo ditong ano, desoldering pump. Kung totoo, desoldering pump na lang sana ginawa natin.
Ayan o, pinahirapan pa natin sarili natin. Okay. Ayan. Ilaw natin. So, ang sira niya ay dalawang, ano ba nangyari? Parang dumilim tayo. Yan. Dumilim ba tayo mga boss? Itong dalawang resistor open na. Titingnan nyo dito sa tester. Yan. Open na siya. Wala na siyang palo. Papalitan na yan. Ngayon check natin itong mga transistor na iba. Okay. Yan na muna para kita nyo. Wala na itong kurukat siguro. Yan. Okay, good. Okay. Okay, good to. Ay. Hindi nyo pala kita. Okay, ayos to mga boss. Okay, puro PNP itong tinitester natin. Okay, good. NPA na to. Ayos. Ayos. Okay, ayos yung dalawa ang pinaka so far. Na-check natin na may problema. Dalawang power transistor, dalawang resistor. So bago natin to ibalik yung ayusin ko muna yung mga pinag-ano ko doon na hinang baka may dumikit. Then maglalagay tayo ng dalawang resistor muna at hindi tayo muna magkakabit ng power transistor. Magsusukat muna tayo ng bias at saka yung DC offset. So siguro i-cut ko na muna dito mga boss at maglilinis lang naman ako dyan at mag-prepare. Okay, ayan mga boss. So nagkabit muna tayo dalawang resistor, emitter resistor. Ngayon, para malaman natin kung wala nang ibang problema, mag-check tayo ng bias niya. Yan, tapos DC offset o DC out niya dito sa may relay. Tapos nakadaan ng test valve yan para iwas problema. Ngayon, nasa likod po yung test valve, nasa likod ng camera dito. Doon na lang natin. Pag umilaw ng malakas to, matik yan. Kitang kita yung alikabok, kalatadong hindi ako naglilinis ng at saka mapapansin nyo, nahulog na to. Kung wala tong screen na to, malamang basag yung valve. So, teka lang, ano ba nangyari sa ilaw ko? So, try natin. Pag umilaw ng malakas at hindi tumigil, delikado. Pero kung umilaw at nawala yung ilaw, okay yun. Try natin. Ayun, nawala. Ayun, nag-switch. Ayun, nag-switch. Nag-switch yung Ngayon, sukat tayo ng bias. Dito muna sa baba. Uy, parang wala. Meron. Yan, 0.364. Mukhang nangangamoy. Ayos na to Yan, 0.364. Yan, okay. 65. Sa taas naman mga boss. Okay. Parehas. Okay. Uy. Ano ba yan? Hindi ata nakakaano yung mga isang tester natin. Hindi nadidiin. Ayun, meron. Hindi lang na Okay. Try nga natin tong DC. Lagay ko muna dito yung sa kabilang side, sa negative. Okay. Gumana ba yung relay nito? Hawakan ko nga, tsaka patayin ko. Okay. Okay na mga boss. So pwede na tayo magkabit ng mga power transistor. So lagay tayo ng bago, dalawa. Tapos yung luma. Saglit lang. Ayan mga boss, nagkabit na tayo ng
mga transistor. Yung bago natin andito, kabilaan yan. Testing na natin sa test valve ngayon at sana okay siya. Ayan, power on na natin. Ayun, umilaw, nawala. Protect, sana mawala yung dalawa. Ayun, ayos yung ilaw dito. Okay na. Ngayon, titesting na natin to. Ano ba to? Channel B. So, kabitan natin ng speaker at saka audio. Tika lang, kuha lang ako ng speaker mga boss. So, magkakabit na sana ako ng input saka speaker. Napansin ko lang yung settings niya dito, yung may-ari. Hindi pa natin yan nagagalaw. Naka-bridge siya, tapos naka-low fast filter. So, ibig sabihin, itong amplifier niya ay ginagamit niya pang bass or pang sub. Kaya lang ang napapansin ko mga boss sa mga ganitong amplifier, although meron naman siyang option na may mode naman siya na pwede siyang i-bridge o kaya i-stereo lang or mono. Yan, lagay muna natin sa pass. Kaya lang siguro mga ilang beses na ako nakaka-encounter ng amplifier na ganito, na pag ginagawang bridge na sisira. Siguro kailangan may proper knowledge talaga yung gumagamit kung paano, kasi napakadelikado ng although mas malakas pag ginawa mo tong bridge kasi yung dalawang amplifier gagamitin yung dalawang section o dalawang channel, pag dudugtungin nyo parang ganon. Ang problema lang pag may bridge, pag naka-set up ka ng bridge, may chances na pag nagka-problema yung amplifier, hindi lang isang channel yung masisibak, pwedeng dalawa sila, dalawang channel sibak. Naka-encounter na ako ng ganun mga boss at napunta din dito sa shop, kaya lang hindi na pinatuloy ng may-ari kasi sobrang lala ng damage ang nangyari. Kasi ang ginawa niya parang ginawa niyang bridge tapos niload niya sa 2 ohms. Ito hindi ko alam tapusin ko na lang to at i-chat ko yung may-ari na hanggat maaari siguro para sa akin pero nasa kanya pa rin naman yan kung gawin niyang i-bridge pa rin kasi meron ngang option. Kaya lang sa tingin ko hindi lang siya dahil sa sa mali yung paggamit. Hindi ko lang masabi kasi nakailang customer na rin ako na nasisira ang amplifier pag ginagawang bridge. So yun lang ang so kabit ko muna ng ng jack at saka speaker. So ayan mga boss, kabit tayo sa channel B. Yan, tapos yan doon yung isa nating input. Ito yung volume natin para sa channel B o kaya gain. Okay na. Yan. So okay na tong channel B. Ang gawin natin dyan ay subukan naman natin yung channel A. Patayin muna natin para safe. Hugutin natin dito yung speaker. Suksok natin sa A. Tapos hugutin natin to. Suksok natin dito sa A. Tama ba? Channel A. Yan, okay. So para safe, volume baba, baka okay na yung B. Napagana na natin yung A naman, testing natin. Okay, yan tulad niya nawala na yung ilaw. Okay. Malamang okay na to mga boss. At ang mangyayari dito, kausapin ko yung may-ari, tanongin ko kung paano niya ginagamit, kung ginagawa niya bang naka-bridge na tapos nakapang base pa, kasi hindi ko lang alam ko may option naman siya, pero baka may mga mas expert pa dyan sa akin na nakasubok na dito sa Ace LX20 na naka-bridge. Ano bang speaker ang ginagamit nyo nang hindi naman masira, at para mai-advise natin sa may-ari. Ako kasi hindi pa ako nakasubok ng amplifier na ganito na magamit. Gawa ng wala naman ako malaking speaker. So nagbabase lang ako kung ibig sabihin kung ang paggamit nyo ng speaker ay nasisira katulad nito. Nagbase lang ako dun sa mga nare-repair ko na mga Ace LX20 na ginagawang bridge tapos pang bass talagang nasisibak. Pero hindi naman lahat. Sa mga nakapag bridge din ng Ace LX20 dyan na hindi nasibak,
o maganda naman yung takbo at hindi nasisira, pa-comment na lang mga boss kung anong speaker yung pinang drive nyo para makatulong naman tayo sa ibang may Ace LX20. Yung totoo ha, kasi may mga nagko-comment din na nagyayabang na lang. Katulad nung nag-comment dun sa isa kong video na meron daw siyang Joson Mars Max. Ang kinabit niyang speaker ay 6 na 1,000, dalawang D12 na 800 watts, dalawang D15 na 1,200 watts, at saka dalawang D12 pa ata, bali 4 yun. Bali in total 6 na speaker doon sa Joson Mars Max. Hindi daw umiinit yung amplifier niya. So 'di ba? Sa mga diyan, mga matitino at saka sa mga talagang gumagamit nito, pa-comment na lang kung ano yung kung gusto pa rin ng may-ari i-bridge. Pero kung ako lang masusunod, parang ayaw kong i-bridge kasi yun nga yung magiging risk. Kapag nasira yung amplifier, kapag nasira yung amplifier habang naka-bridge mode yung amplifier nyo, malamang sa malamang pwedeng dalawang channel ang mabumigay. Ito swerte, isa lang. Pero hindi ko lang, baka nagalaw lang din yun, pero tanungin ko na lang yung may-ari. Sa ngayon, okay na to. Hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat. Okay. Idugtong lang natin to mga boss. At nga pala yung in-upload natin itong natin LX20. Ang nangyari nito, kinuha ng may-ari ng gabi na. So hindi na namin na-testing. Naku po mga boss, pagdating sa kanila hindi daw gumana yung channel B. Malamang sa malamang nag-usap kami ni Kuya. Balik niya na lang dito sa akin pag may time para ma-check natin. Sa tingin ko nag-lose lang yun kasi yung power, tinanong ko andun naman, nagamit naman niya yung channel A. So wala pa man, kaka-upload lang natin, backjump agad yung ginawa natin. Pero sa tingin ko minor problem lang yun. So punta na tayo sa mga nagpapa-shoutout. Pasensya na pala sa mga gusto magpa-shoutout, hindi ko kayo na shoutout mga boss kasi medyo busy talaga tayo kahit nga yung mag-upload madalang na. So shoutout na natin yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout natin si Meltronics Vlog. Hindi ko alam kung nagba-vlog din to, pero may vlog yung dulo. Baka nagba-vlog din to, isabay na natin sa pag-promote ng kanyang YouTube channel. Ayan mga boss, baka trip nyo si Meltronics Vlog. Tapos sumunod na din natin yung suki natin na viewers from Taguig. Shoutout pala sa mga customer ko dyan na taga-Taguig. Hindi ko na may isa-isa, may isa kong customer dyan na regular taga-Taguig. Nakalimutan kong pangalan. Kuya, pasensya na. Marami ka nang pinagawa pero nakalimutan. Pasensya na kuya. At kina Verdugo Nasyon, nandyan sa Taguig. Kay Marvin San Juan, na technician din nasa Taguig. Yan, shoutout sa inyo. At shoutout din kay nagpapapromote. Baka naman mga boss, sana ma-monetize na daw yung YouTube channel niya, si Jobit PH. Yan. Baka trip nyo mga boss, puntahan nyo na at silipin nyo yung mga vlog niya. Ito si Devinoy Tech Vlog, nagba-vlog din to at saka isang solid viewers natin. Sabay nyo na din mga boss. Puntahan nyo na lang din. Shoutout sa iyo. Si Sandy Asimo, yan, nagpapa-shoutout. Ito naman nag-PM, papa-shoutout at nagtanong si Kuya Pileno Orense Valencia. Ayan. At yung nag-comment doon sa Facebook page natin, nagpapa-shoutout si Elmer Ruiz Guzman. Ayan. At yung customer ko na taga Payatas, si Aljon Dadal. Yan, taga Payatas, Quezon City. Pero hindi lang siya yung customer ko, may isa pa akong customer. May ilang customer pa ako dyan sa Payatas at saka yung mga customer ko dyan sa May Batasan, dito sa may Commonwealth area. May customer din tayo na galing ng Tatalon QC. Kung nanonood ka man, shoutout sa iyo. May customer pa ako na taga Project 4. Yan, shoutout sa inyo. Mga taga Pasig na naging customer ko, shoutout. Mga taga Antipolo, yan. Tsaka yung nasa ibang lugar pa, shoutout sa lahat ng mga viewers ko. Ayan mga boss, maraming salamat.